Ang itinatanong mo yung baboy, ano? Mababasa ba na pwedeng kainin yon? Tingnan natin ang umpisa ng sangkatauhan. Basahin natin ang Henesis. Ganito ang ating mababasa sa 9:3 ng Henesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Sabi ng Diyos kay Noe, nung bata pa ang mundo, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Ano mo gusto mo, letra por letra? Ay, hahaba ang Biblia. Kung sasabihin ng Diyos kay Noe, ang baka magiging pagkain ninyo. Ang kambing magiging pagkain ninyo. Ang kamelyo magiging pagkain ninyo. Ang baboy magiging pagkain ninyo. Okay, so ang sabi ni Soriano, pwede daw kainin ang baboy at kamilyo dahil nabasa niya sa Genesis chapter 9 verse 3 na ang bawat gumagalaw ay magiging pagkain ninyo. Kaya iniisip ni Soriano na lahat ng gumagalaw na makikita natin ay pwedeng kainin. Abay kahit langaw, daga, butiki, lamok, gagamba, ipis, lahat ng gumagalaw. Kaya huwag kang gagalaw ha, baka kainin ka. Joke lang po. So ano ba ang tinutukoy dito ng mga hayop na bawat gumagalaw ay magiging pagkain ninyo? Ito po ba ay tumutukoy sa mga maruming mga hayop tulad ng daga, apis? Ang sagot po ay hindi. Bakit? Dahil itong Genesis chapter 9 ay sinabi po ito ng Diyos kay Noah pagkatapos ng baha after the flood. Ngunit bago pa naganap ang flood, before the flood, ang Diyos ay nag-utos na kay Noah sa Genesis chapter 7 verse 2 na ihiwalay ang mga malilinis na mga hayop sa mga maruming hayop at ito ay sinunod ni Noah. Kaya after the flood ay naging parte po sa pagkain nila ang mga malilinis na mga hayop at hindi ang mga maruming hayop tulad ng daga, palaka, baboy, aso, ipis at iba pa na binanggit ng Diyos sa Leviticus chapter 11. Kaya sinabi ng Diyos na huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng anumang maruming mga hayop. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos, siya ang ating Ama na nasa langit. Kaya hindi siya papayag na kakain ng mga maruming mga hayop ang kanyang mga anak. Kahit naman siguro ikaw bilang tatay, bilang nanay, papayag ka ba na kakain ng ipis yung anak mo? Kakain ng langaw yung anak mo? Siyempre hindi. Bakit hindi? Kasi anak mo yan eh. Mahal na mahal mo yan. Ganon din tayo sa Diyos. Mahal niya tayo, kaya hindi rin siya papayag na kakain ng mga maruruming mga hayop ang kanyang mga anak. Kaya bago pa nangyari ang flood, inutusan kaagad ng Diyos si Noah. Ang sabi niya, kumuha ka ng tig-7 sa bawat malinis na mga hayop, lalaki at babae. Halimbawa, 7 baka, babae at lalaki, 7 kambing, 7 tupa, 7 manok, babae at lalaki. At sinabi din ng Diyos kay Noah na kumuha ka din ng tagdalawa sa mga hayop na hindi malinis o mga maruming hayop, lalaki at babae. Halimbawa, 2 baboy, lalaki at babae, 2 rabbit, 2 kamilyo, 2 aso, babae at lalaki. So ano ang mapapansin natin dito? Una, pinakuha si Noah ng tag-7 sa mga malilinis na mga hayop, pero tig-2 lang sa mga maruming hayop. Kasi ang mga malilinis na mga hayop ay magiging parte ng pagkain nila at paghahandog pagkatapos ng flood. Dahil ang mga maruming mga hayop ay hindi nararapat ihandog sa Diyos at hindi rin nararapat kainin ng kanyang mga anak. Pangalawa, ang pagkakaroon ng mga malilinis na mga hayop at mga maruming mga hayop sa mundo ito ay hindi nagkataon lang na para bang aksidente lang na merong mga malilinis na mga hayop at meron ding mga maruruming mga hayop. Hindi po yan nagkataon lang, kundi meron po talagang designer niyan. Tayo ay naniniwala na ang Diyos ay napakabuti at nilikha niya ang lahat ng bagay na maaring mapakinabangan ng tao. Tulad ng aso na itinuring nating man's best friend. Alam mo ba na hindi yan nilikha ng Diyos upang kainin? Pero ano ang mapakinabangan ng tao sa aso? Sabi nga nila na maaari ka daw pagtaksilan ng tao.
pero never ka daw pagtaksilan ng kaibigan mong aso. Ganon din sa mga puno at sa mga halaman, merong mga prutas o bungang kahoy na maaring kainin at meron ding mga hindi maaring kainin dahil ang iba dito ay nakakamatay or merong mga bungang kahoy na may lason. Ngunit malaki ang ambag nito sa kalikasan. Kaya hindi lahat ng binigyan ng Diyos sa tao ay maaring kainin. Ang iba dito ay naging kasangkapan ng tao sa kanyang pamumuhay. At ganun din sa mga hayop, hindi lahat ng gumagalaw sa mundong ito ay maaring kainin. Maraming mga hayop na nagtataglay ng mga lason at kamandag at ang iba naman sa mga hayop ay nagiging katuwang sa tao sa mga gawain. At para malaman ng tao kung anong mga hayop ang pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin, ang Diyos mismo ang gumawa ng listahan sa Leviticus chapter 11 upang ating makilala ang lahat ng uring hayop na maaring kainin at hindi maaring kainin tulad ng kamilyo, daga, paniki, aso, baboy, hipon, sumpo, buwaya, agila, vulture, kwago, unggoy, kabayo, kasama yan. Pusa, bawal kainin yan. Siyempre yung ipis, langaw, butiki, lamok, hindi yan ginawa ng Diyos upang kainin. Kaya hindi lahat ng gumagalaw ay maaring kainin. Delikado ka sa ganyang doktrina, kaibigan. May mga hayop na nagtataglay ng lason. Kaya ang dami nang namatay dahil sa maling pakakahulugan ng mga naisulat sa banal na kasulatan. Ang maling doktrina ay pumapatay at magdadala sa iyo sa araw ng paghuhukom. Tandaan natin na walang ibang daan upang ang tao ay magkasala. At ito ay sa pamamagitan lang ng pagsuway sa kautusan ng Diyos. Sin is the transgression of the law. Kaya wala ding ibang ginagamit si Satan upang magkasala ang tao, kundi ang kautusan din sa pamamagitan ng pagsuway nito. Katulad sa nangyari kila Adam and Eve. Paano sila nagkasala? Dahil sinuway nila ang utos ng Diyos. Ngunit bakit nila nasuway ang utos ng Diyos? Dahil maliban sa hindi sila naging tapat sa Diyos, nadaya pa sila ni Satan. Dahil binaluktot ni Satan ang kung anong sinabi ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos kila Adam and Eve, huwag ninyong kainin ang bungang kahoy sa gitna ng halamanan dahil kayo ay mamamatay. Ibig sabihin, ang pagsuway sa utos ng Diyos ay kasalanan at ang bunga nito ay kamatayan. Ngunit ano ang sinabi ni Satan kay Eva? Ang sabi niya, hindi naman totoo na ikaw ay mamatay, kundi ikaw ay maging tulad ng Diyos. So binago ni Satan, binaluktot niya ang sinabi ng Diyos para mapaniwala si Eva. Kaya natukso si Eva at nagkasala dahil kinain niya ang kung anong ipinagbawal ng Diyos. At ito ay nangyari din sa ating kapanahonan ngayon dahil inutos na ng Diyos na huwag nating kainin ang baboy, daga at iba pang mga karumal-dumal. Pero ano ang nangyari? Marami na ding mga Kristiyano ang kumakain ng mga karumal-dumal dahil binaluktot niya ang kung anong sinabi ng Diyos. Kumbaga, history repeats itself lang. At sinabi din ng Diyos na susunugin niya sa araw ng paghuhukom ang sino mang kumakain ng anumang karumal-dumal. Kaya ang lahat ng argumento nila na nagsasabing pwede nang kainin ang baboy, nilinis na daw ito, ay lalabas na puro kasinungalingan lang. Dahil kung pwede na palang kainin ang baboy at iba pang mga karumal-dumal, bakit pa sinabi ng Diyos na paparusahan niya ang sino mang? Pag sinabi nating sino man, ay wala pong exemption dyan. Anumang lahi ng tao mula pa noon hanggang sa huling henerasyon na madatna ng Panginoong Hesus, ang lahat ng taong namumuhay laban sa kalooban ng Diyos ay paparusahan sa araw ng paghuhukom. At alam mo ba kung ano ang tawag sa mga taong rebelyos, ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos? Ang tawag sa kanila ay silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis. Bakit? Dahil sinabi na ng Diyos na silang nagsikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila ay darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Pero ano ang ipinapangaral nila? Ang baboy daw ay pwede nang kainin. Kahit anong gumagalaw ay pwede nang kainin. So parang naghihikayat pa sila na suwayin ang utos ng Diyos. Kaya sila ay tinawag na nagpapakabanal at nagmamalinis. Dahil sa kaisipan na tama ang kanilang ginagawa, kahit pa alam na nila na ang kanilang ginagawa, ang kanilang doktrina ay kontra sa kautusan ng Diyos. Ito ang bunga ng pagtitiwala sa sarili nilang karunungan. Kaya nagawa nilang suwayin at ibasura ang kautusan ng Diyos. Masunod lang ang sarili
sarili nilang kagustuhan. Kaya ano ang mangyayari sa kanila? Sila ay darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Kailan ito mangyayari? Sa araw ng paghuhukom. Kaya kung nais nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ay sundin natin ang kanyang mga utos ng may pananampalataya kay Kristo at ibasura na natin ang lahat ng itinuturo ng mga tao na kontra sa kautusan ng Diyos. Dahil ang sino mang lumalabag sa kalooban ng Diyos ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay tiyak na magmamana ng buhay na walang hanggan.